Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Ah, Bago ko po simulan na talakayin sa inyo yung nilalaman ng banal na libro sa susunod ko pong video, nais ko pong pag-usapan natin o talakayin ko po sa inyo kung paano po ba nagsimula ang isang Risa Gonzalez Arcelo. Alam ko po, marami sa inyo ang nagtatanong kung sino ba ang babae na to. Gano'n na lang kalakas yung loob niya na magdeklara ng isang bagong reliyon, Sagrado Romano Katoliko. Pero mahaba pa po yung proseso, ayusin ko pa po yung mga papeles nito. Nagsimula po na marinig ko yung mensahe ng banal na espiritu halos 5 taon na po. At hanggang sa kasalukuyan po. Nung una po, syempre po, ako sa sarili ko, talagang hindi rin po ako makapaniwala. Kasi ako lang po to kagaya lang din po ako ng lahat. Ordinaryong babae, simple, payak. Hindi naman ako nobisyada, utang simbahan. Hindi naman ako, pareho lang din po ako ng isang natural, simpleng babae. Hanggang dumating na po yung araw na yun na halos hindi ko po matanggap. Kasi simba ko, ang dami-dami namang pwedeng sana sila. Bakit ako? Mga tanong po ninyo na yun din yung katanungan ko. Na bago po ako nakumbinsi mismo ng banal na Espiritu Santo, umabot po siguro yun 5 taon po. Kasi ngayon po nasa harap nyo ako naninindigan, nagsasalita. So nung una po talaga, unang tinig po, narinig ko sa kanya, sabi po niya, babae po ang tawag niya sa akin. Alam mo ba na kinalulugdan kita? So dahil nga po, hindi naman ako sanay na, ano ba yun? Parang gano'n. So nakinig po ako kung talaga pong sinuri ko ng husto, kung ano yung mga mensahe. Hanggang sa po, sabi ko sa kanya, sabi po niya, kinalulugdan niya ako, babae, kinalulugdan kita, napaka-busilak, dakila ng puso mo. Sabi ko po sa kanya, ako lang po to, si Risa po. Hindi po totoo na sobra po akong mabuti dahil kagaya lang din po ako ng ordinaryong tao, nagagalit, nasasaktan, lahat po, kung ano yung nararamdaman nyo, ganun lang din ako. Pero isang bagay na kung magalit man ako, magtampo, hindi po ako marunong magtanim ng sama ng loob. Ganun lang po, yun lang po ang sinisigurado ko sa sarili ko, pero siguro naman may mga ganun ding babae. Pero dahil nga po, sabi po ng Espiritu Santo sa akin, na yun nga, kinalulugdan niya ako, mabuti ang kalooban ko, mula pa nung simula ng maging ako nakatunghay na siya sa akin. Tinanong ko po sa kanya na, bakit ako? Bakit hindi sila? Mas maraming karapat-dapat, mas mayaman, maimpluwensya, masikat, mas kilala. Ang sagot po ng banal na Espiritu Santo, hindi po siya pwedeng suhulan, hindi siya pwedeng dayain, hindi siya pwedeng linlangin, dahil nga daw po ang kalooban ng bawat isa ay kita niya. So, parang nasagot naman po yung mga tanong ko. Hanggang sa para pong nakukulitan na siya, sabi ko sa kanya, bakit ako dapat, di ba ang magpapahayag ng mga mensahe mo, isang babaeng laging mahaba ang damit, halos mukha lang. Alam mo yun, hindi naman kunting lang mo ako para akong bawal daw kasi ang English, liberated. Pero sa totoo po, conservative yung kalooban ko. Ganito lang ako. Kaya sabi po niya sa akin, isa niya akong obra. So, ang tanong na naman po ako, isa mo akong obra, di ba dapat ang obra mo, Miss Universe, mga sikat, mga kilala, alam mo yung pagtinignan mo, as in perfecto, and ganyan. Ang sabi po niya sa akin, pumunta daw po ako sa salamin. O, sige, sinasabi mo sa akin na
hindi kita isang obra kasi ganyan ka lang. Sabi niya, sa edad mo ngayon, nung po kasi mga 45 ako, sa edad mong 45, Risa, sabi niya, tinawag niya na ang buo yung pangalan ko kasi po talaga nakikipag-diskusyon ako. Kasi nga, di ba, ba't ako ganyan? Sabi niya, tingnan mo yung edad mong 45. Pero bakit ang itsura mo para kang 25? Bawal po ako kasing magbigay ng iba pang impormasyon para sa sarili ko kasi po dun sa banal na libro, dun po masasagot ko po kung bakit. Sabi niya, tignan mo yung itsura mo. Oo, maraming magaganda. Ngayon, oo, ang sexy, ang sisikat nila, akala mo isang obra. Pero pag dumating sila ng kasing edad mo, yung kumukupas. Yun po ang paliwanag niya. Pero ikaw, sabi niya, titingnan mo, sabi mo, simple ka payak, pero nananatiling ganyan ka. So parang, sige na lang, sabi mo sige na lang, isa akong obra. Tapos yun nga po, ang gusto nga po niyang ipahayag na sa buong kasaysayan daw po ng sanlibutan, mula pa nung una, ngayon niya lang ginawa na magpahayag ng direktang magpakilala na banal na espiritu, ako ang sumasakay niya, ganyan. Dahil nga po, ito na po yung sinasabi niyang pinali. Hindi naman po ibig sabihin na pag naihayag po ito, sinasabi ko po na paniwalaan niyo po kaagad. Ang sinasabi po niya, lahat po ay napagkalooban ng isip, puso, lahat po may kakayanan. So parang maipahayag ko sa lahat, kasi nga po yung naunang mga libro, buo na, nandyan na sila lahat. So itong ikatlong libro, ang layunin po niya ay maihayag sa lahat para lahat po mabigyan ng pagkakataon na malaman yung ibang mukha ng kasaysayan. Hindi po layunin na siraan o sabihin na yung magkawatak-watak. Ang nais po ng Espiritu Santo yung mailatag sa lahat yung ibang mukha ng kasaysayan para po lahat po ng mga tao ay magkaroon po ng karapatan na mamili, suriin kung ano po ba talaga yung para ito na po kasi ayon po sa Espiritu Santo, ito na po yung panahon ng paghuhukom. Kaya nga po lumabas na siya na ilahad na ang banal na libro dahil ngayon lang daw po nangyari na may isang babae siyang, alam nyo, yung parang ginamit o ikaw yan, ganyan ka, na para mahayag yung ikatlong mukha para hindi, kasi nga po pinali na po, hindi na po mauulit pa ito na sa mga susunod na henerasyon na may bago na naman. Kahit daw po kalkalin ng kasaysayan, ngayon lang siya nagparamdam ng direktang ganito kasi nandun na po tayo sa pinali. So, alam ko po na mahirap paniwalaan sa panig nyo. Ganon din po sa akin. Pero sabi nga po ng Espiritu Santo, bakit hindi ko na lang tanggapin yung koronang ipinuputong niya? Ang sabi ko naman po sa kanya, mahirap kasing basta na lang tanggapin nang hindi naman ako kumbinsido. Kasi, paano ko po paninindigan sa inyong lahat? Kung mismo ako sa sarili ko, hindi ako naniniwala. O, paano po? Kaya po umabot po ng 5 taon. Pa-tiktok po ako, pa-ganyan-ganyan. Pero ang lahat po pala ay inaakay niya ako dun sa tamang lugar. Kasi saan ko ba ihahayag? Gawa na ang kasaysayan ng lahat. So yung akin bago pa lang. So sino makikinig sa akin? Kaya po, ano lang po tayo? Yung love, huwag po tayo magsisiraan. Ito po ay ihahayag ko lang. Kayo po ang magpapasya dahil kailanman po ang banal na Espiritu Santo ay hindi namimilit. Kailangan po kusang loob yan galing sa puso mo. Kasi po ang kaligtasan hindi naman po manggagaling sa Espiritu Santo, kundi mismo po sa puso po ninyo. Kaya po, ito po ako, sa susunod pong video, yung nilalaman po nun ay tatalakayin po sa inyo. Maraming pong salamat, hanggang sa muli po. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye! Pagpalain po tayo ng banal na Espiritu Santo.